Hi guys! Meron nga pala tayong interviewin ngayon na ating kababayan mismo sa Pilipinas. Ito si ma'am, kasama natin siya dito. Hi ma'am, anong pangalan mo? Hello po sa libo-libong followers ni Madam Mimay. Ako po si Monette Gese. Ano kayo sa Pilipinas? Taga Novaliches, Caloocan City po ako. Ano pong trabaho nyo dito sa New Zealand? Isa po akong registered real estate agent ng Harcourts. So, ano pong trabaho nyo dati bago kayo nakapunta dito? Real estate agent na ba agad kayo nun? Hindi po. Bagong-bago po ako dito sa real estate industry at nanggaling po ako sa banking and finance. Saan po kayong bansa galing bago kayo nakapunta na New Zealand? Galing po ako sa Singapore kasama ng aking pamilya. Singapore? Ibig sabihin cross-country po kayo? Opo, ganun Wow, na po. cross-country. O, sa mga nagtatanong, tatanong natin kay ma'am kung magkano nagastos niya papunta dito sa New Zealand ng cross-country. Magkano nagastos niyo, ma'am? Nung araw, mga siguro mahigit 10 taon, mga more than 5,000 lang ang nagastos namin sa pamasahe. 5,000 Singaporean? Singaporean, oo. How much kaya yun sa peso? Mga 200,000 in pesos, pero mga 10 years ago na po 10 siya. years ago na yun, 200,000. Ano yung pagpunta nyo dito sa New Zealand? Mismong kayo lang yung nag-apply or may employer kayong napuntahan dito o nagbigay ng trabaho sa inyo? Wala po. Nag-try lang ako mag-submit ng expression of interest online and awa ng Diyos, na-accept naman kami, na-select, and nagtuloy-tuloy na yung application hanggang sa nakarating na kami dito. Wala kaming trabaho, wala kaming kamag-anak, employer, meron lang kaming Pera? work visa. Hindi. Work visa. Work visa, hindi rin naman na wala kang pera. Kailangan talaga pag nagpunta ka ng New Zealand, pera kasi weekly yung bayaran ng bahay dito. Di ba po? Tama. So real estate agent po pala kayo dito sa New Zealand. Meron tayo dito ang kodigo. Paano po ang makakuha ng bahay dito sa New Zealand? Unang-una po, kailangan natin munang magkonsulta sa mortgage broker or sa bangko para malaman po natin kung kaya na natin bumili ng bahay. And isa din sa requirements, resident visa holder tayo. Madali lang po ba ang process nun? Madali lang po, basta ma-meet nyo ang requirements. Madali lang ang requirements. Kailangan po ba may Kiwi Saver ako bago ako makakuha ng bahay? Halimbawa, kasi kami, permanent residents na kami dito sa New Zealand at balak ng mister ko na makakuha ng bahay. So, ano po yung may papayo nyo sa amin or sa iba pa nating mga manonood na ang daming na one-off resident dito, malay nyo, isa sa kanila maging, maging client, di ba? I'm happy to help everyone po in any way I can. So, unang-una po, punta po tayo sa bangko or sa mortgage broker. Magpa-assess po tayo. Kung meron na po kayong Kiwi Saver na 3 years na kayong nakakapag-contribute, mas maganda, makakatulong ito sa pag-deposit, sa pandagdag sa deposito. Pero, kung wala naman, hindi rin ito problema. Kasi kung meron naman kayong savings, pwede itong magamit. And meron ding first home grant na binibigay ang government. How much? Depende yan sa kung existing or brand new yung bahay. Pero po, ang maipapayo ko is first step, magpa-consult po tayo sa mortgage broker. Yun ang very first step po. Napakaganda no, napakagaling ng New Zealand. Bibili ka na ng bahay dito, bibigyan ka pa nila ng pambili ng bahay. Di ba? Napakagaling. So ano maipapayo nyo sa ating mga kababayan na gusto makapunta dito sa New Zealand, ma'am? Nakatulad nyo, nag-cross country kayo. Ang mapapayo lang po namin, dapat buo po yung loob ninyo and isipin nyo lang ano ba yung priority nyo, anong reason, anong goal. And don't give up po. At kung sa mga gustong mag-inquire kay madam na magkuha ng bahay dito sa New Zealand, lalagay natin sa ating screen ang website ni ma'am at ang kanyang contact number at ang kanyang mga information pa. Yan. Ano masasabi mo, ma'am? Invite yung... Salamat po, Miss Mimay, and pagpatuloy niyo po itong ginagawa niyo kasi marami pong nabibigyan ng opportunity yung mga small business owners. And mapapayo ko po kung gustong magkuha ng bahay, sa mga gustong kumuha at hindi alam kung paano ang step
Kontakin niyo po ako sa 0219921173. Kung sa tingin niyo po is pasok kayo sa basic requirements like resident visa holder, may savings, kapag contribute na kayo sa KiwiSaver for 3 years, may permanent job, tawag lang po kayo, tingnan po natin, pa-pre-assess po tayo sa bangko. Sayang kasi ang opportunity, baka ma-miss nyo ito. Grabe no, pati yung pag pre-assist, pwedeng free, libreng-libre, kaya napakaganda dito lang yan sa New Zealand! Mga kabayan, nais mo bang kumuha ng sasakyan? Kahit saan mang sulok ng New Zealand? Nais mo bang mag-upgrade o hanap mo ay low mileage at maraming pagpipili ang latest model katulad ng Toyota, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Subaru, BMW, at marami ding silang hybrid kung gusto nyong makatipid sa gasolina. Dahil nandito na si Kabayang Ahente na handang tumulong sa pangangailangan o gusto mong sasakyan, hanap mo ba ay pang porma o pang pamilya? Dahil si Kabayang Ahente ay sasamahan ka at gagabayan ka sa sales and after sales. Ang kailangan lang is meron kang working visa contract, passport, at ang pinaka-importante, yung license mo. Kapag Philippine license months o dito sa New Zealand, learners, restricted, o full license, ay pwedeng-pwede ka dito. Kahit nasaan ka man dito sa New Zealand, ay free delivery sila sa buong New Zealand dahil meron sila 300 plus import cars galing Japan. Trusted and safe. Mapagkakatiwalaan mong talaga. Dahil pasado to sa lahat, dito sa New Zealand, compliance. Ang pinaka-the best is 3 years mechanical breakdown insurance. Trade-in are open. Kaya ano pang hinihintay nyo? PM nyo, Kabayang Ahente, for all your inquiries. See you, mga kabayan! God bless!